At syempre, para pag-usapan ang laban ng Gilas sa France, makakasama natin ang ilang veteranong sports journalist. Yan ay sina Jerry Ramos, ang Associate Editor ng Spin.ph. At syempre, mga kilala at respetableng sila Aba Cordero ng Philippine Star at Wylon Galvez ng Manila Bulletin. Good morning sa inyo, Morning, mga sir. idol. Ayan. Sir, Morning. para unang-una, no, buwan naman ang tanong para kay Sir Jerry, ano pa yung nakikita niyong key match-ups na sa laban mamaya kontra natin sa France? Unang-una, good morning sa televiewers. No? Yung key matchup siguro, in terms of point guard, syempre Tony Parker yung naabangan. Yan na Of course, naman. And Jason Castro. Jason Castro. Number one point guard sa Asia and top guard sa, one of the top guards sa NBA. No? In terms of big men, Boris Diaw and Andre Blatch, two NBA players going up against each other. No? Sayang si Nicolas Batum di makakalaro eh. He could have go up against Gabe Norwood eh. Okay na rin yun, Yeah. sir. Okay na rin yun. Pero medyo plus sa atin yun, no? Wala siya, di ba? Yeah, siyempre, malaking bagay yun. Dahil Oo. nung last FIBA World Cup, siya yung number one scorer ng France. And kung mawawala yung number one scorer ng isang team, siyempre, malaking bagay. Yung nabanggit mong Parker pati Castro, kumusta kaya ang banggaan na yun? Well, parehong mabilis yun. Tingnan na lang natin kung ano ni Jason against sa kanya. Kaya para kay Tony Batum, Parker. sir, take your time lang, no? Take your time Enjoy lang. the Philippines. Oh, enjoy the Philippines. Okay, Dito na yata dumating. para naman kay Sir Abak, sino-sino po kaya naman yung magiging X-factor sa Ayan. Gilas Pilipinas? Mamaya, sino yung magpapakitang Gilas yan? Well, I wish I had a crystal ball, pero nakita naman natin yung Gilas players natin kung paano maglaro before. Ako, ang tinitingnan kong X-factor dito is the new, sabi natin, star of the team, si Terence Romeo. Because yung the impact that he provides to the team, to a game, pag pumasok siya, even in the PBA, malakas ang impact niya eh. And if he can spark the crowd to get into the game and maybe inspire his teammates to live up to whatever expectations meron tayo lahat ng Pilipino sa team na to. Sir, I'm sure you've seen how France play no in the past. So, sa nakikita niyo ho, ano ho yung pwedeng butas para pasukin ng Gilas o atakihin yung weakness ng France? Meron ba? Kung meron man. Kung meron man, unang-una siguro, kailangan maging successful si Dre sa post-up plays niya. Yun. And then pagka naman naging successful siya, natural, the tendency is to deny him the ball. And how do you deny him the ball? Padating pa lang ang bola, may dumalapit ng tao. That leaves one open teammate. Kung maganda ang kick-out passes niya, and the shots from the outside keep falling, if we hit majority of the shots, we can keep the game close siguro and have a chance. I'll follow up naman kay Wylon, no? Doon sa natanong ni Jeff kay Sir Abak na ano ba yung mga dapat mag-click sa Gilas bukod kay Andre Blatch. Kung ma-hold down nila si Andre Blatch, ano pa yung pwedeng plan B, gawin plan ng Gilas para ma-upset itong France? Outside shooting. Yun na basically yung strength ng team. No? We have the likes of Jeff Chan, nabanggit ni Abak si Terence Romeo. We have stretch four players like Renidel de Ocampo can shoot from the outside, si Troy Rosario. Also si Andre can also shoot. So yun basically yung strength ng team na dapat siguro mag-click para sa atin for us to be successful in beating France So tonight. later, sir, kung makikita natin na maganda yung outside shooting ng team natin, may tsansa. Yes, meron. Pero kung makikita natin siguro mga second half kung sumasablay yung mga outside shooting, kabahan na tayo. Parang ganun ba yun, sir? Oh, sabi nga ni Coach Tab kahapon sa interview, parang play a perfect game and hopefully we catch France on a bad night. So, hopefully. Pero yung gaano kalakas yung boost ng hometown crowd na yan, Wylon? Siyempre, malaking bagay yung naglalaro kayo in front of your home crowd, no? Nung laban sa Turkey, tune up lang bigyan ng bola si Terence Romeo, sigawan ng tao. Grabe yung suporta ng Pilipino pagdating sa Gilas natin. So, sana ma-boost din yung morale, yung confidence ng team. Iba pag mataas yung moral. Tsaka sana Iba wag i-cheer mamaya si Parker. Hindi. Sabi nga ni Coach Tab Baldwin, di ba? Although we idolize him, pero sana mamaya siya yung
#1 enemy ng Pilipinas. Oo, Yun yung just sinasabi for this nila. night. Just for tonight. Ayun, ayun. Para naman po, sige, isa-isayin natin, Jeff, no? Simula tayo kay Sir Wylon. Kay Wylon, ano yung, para sa inyo, ano yung mga naging improvement ng Gilas? Simula noong tune-up game nila. Although nakita natin may mga talo, ganyan. Pero ano yung nakita natin na nagawa ng team para mag-improve? Defense, no? Nung first time nilang kinalaban yung Turkey sa Istanbul, binabanggit ni Mark Pingree sa akin na yung rotation nila sa depensa hindi naging maganda nung sa Istanbul. Pero dito sa Manila, nung second time natin kinaharap sa tune-up yung Turkey, naging maganda. Nakita naman natin kung paano naging maganda yung depensa ng national team natin. No? Yung rotating, yung pagka-double team sa shooters, pagka-habol natin sa mga outside shooters ng Turkey, magiging effective yun pag kinalaban natin yung France. So, tingin ko yun yung malaking improvement natin defense. Okay. Sir, lastly sa inyong lahat, kasi si Attorney Mel may fearless forecast na yan. Mananalo raw ang Gilas. Puso, tsaka dasal lang. Sa inyo naman, sir, anong fearless forecast nyo mamaya? Yung totoo na lang, sir. Yun nga sabi ni Coach Tab, we need to play a perfect game. Siguro kung magawa natin yun, pumasok lang yung tira natin. Jeff Chan, Terence Romeo, Andre Blatch, the stretch 4 players. May pag-asa. Yun. Sabi nga sa basketball, bilog ang bola eh. Yun. Diba? So may pag-asa. Yes, Sir Jerry. Jerry. Fearless forecast mo. Yung totoo na lang. Pwede mangyari. Siguro, ang pinakamagandang gawin is to just keep the game close. And give ourselves a shot at the end game na makapanalo, di ba? And siguro, isang important factor din is to keep the faith. Mahirap yung sasaba ka sa gera ng naniniwala ka na wala, talo na tayo agad. Eh. Di ba? Mas magandang keep positive na alam natin na kaya natin yan eh. It will follow. Oo, doon magsisimula yun eh, di ba? Yung Gilas malakas sa pag-upset ng mga lalakas na team yan eh. Okay. Sir, Lastly, fearless Sir forecast Abak. nyo, sir. Sa tingin mo, mangyayari mamaya? Well, we just have to think positive, di ba? Of course. Dahil sabi nga ni Jerry, para saan pa tayo yung lalaban kung hindi pa tayo sumasampa sa ring. Eh, alam na nating mananakaw tayo, di ba? Think positive. The crowd sana suportahan ng Gilas because I think the motivation is there among the players, among the coaches, everything. It's there, the preparation. Nandyan na eh. And here we are. Nandito na ang laban. We cannot turn. There's no turning back. So mamaya, sabay-sabay Mamaya, po tayo wear magdasal. white, Jeff. Sabay-sabay Wear white. tayong manood mamaya ng Gilas. Dito pa rin yan sa TV5, syempre. Opo. Okay, maraming salamat po, po. Mr. Jerry Ramos Yes, Sir ng Aba. Spin.ph, Mr. Aba Cordero ng Philippine Star at Mr. Wylon Galvez ng Manila Bulletin. Ayan. Wear white, ha? Yan. Mamaya.